Mapagpalang araw po sa inyong masugid na mga tagapakinig. Bago ko po simulan ang aking kwento, hayaan niyo po muna sana akong ipakilala ang aking sarili. Ako po ay kilala sa palayaw na Andeng. Lumaki po ako bilang unikaihan ng aking mga magulang. At walang kinikilalang kapatid. Kaya naman ang aking pagkabata hindi ganoon naging makulay dahil wala akong kalaro. Noong 9 na taong gulang po kasi ako, lumipat kami ni nanay at tatay sa bahay ng Capiz dahil dito na destino si tatay bilang isang CQ. Nakabili kami roon ng munting bunggalo. Bakasyon din noon sa eskwela. Kaya naman habang maaga at hindi pa nagsisimula ang bagong taon ng pasukan, maaga nang inasikaso ni inay ang aking paglipat ng paaralan. Sabik na sabik ako noon para sa araw ng pasukan dahil gusto ko nang makakilala ng mga bagong kaibigan na pwede kong maimbitahan sa aming bahay upang maging kalaro. Hindi ka ba nalulungkot na lilipat ka na ng bagong eskwelahan? Tanong sa akin ni nanay habang abala akong tulungan siya magtupi ng mga damit sa aming silid. Medyo po. Kasi namimiss ko na po ang mga kaibigan ko sa dati kong eskwelahan. Pero excited din naman po akong kumilala ng mga bagong kaklase at makapagkaibigan sa kanila. Pero nangangamba po ako na baka hindi ko sila makasundo. Matapat kong tugon kay inay habang nakanguso pa. Huminto si nanay sa pagtupi ng paboritong kamiseta ni itay at saka dumako ang palad sa ulo ko. Ginulo nito ang aking buhok na isang paraan niya ng paglalambing. Sus, huwag ka mag-alala, mababait ang mga bata rito. Paalala sa akin ni inay. Hindi nyo naman po natitiyak? Sabi ko nang nakanguso pa rin. Mas gusto ko pa rin pong kalaro ang dati kong mga kaibigan. Dagdag ko pa. Nakakausap mo naman sila sa telepono, hindi ba? At saka bibisita pa rin naman tayo paminsan-minsan sa dati nating tirahan para makita sila ulit. Pagpapalubag loob sa akin ni inay. Nanatili ang malungkot na ekspresyon sa aking mukha. Nakakrus pa ang aking mga braso habang magkasalubong ang mga kilay. Nakakausap ko nga sila sa telepono pero hindi ko naman sila nakakalaro. Bakit po si inay na hindi na lamang tayo manatili rin sa dati nating probinsya? Napabitaw ng isang mabigat na buntong hininga si inay nang marinig ang sinabi ko. Kailangan kasi anak, sapagkat dito nakadestino ang tatay mo. Hindi pwedeng malayo tayo sa kanya. Baka maulit na naman ang pambababae niyan kapag hindi ako nakabantay sa kanya. Sagot ni nanay. Ano pong ibig niyong sabihin? Nang bababae po si tatay? Pag-ausisa ako na puno ng kuryosidad. Dati pa naman yun anak. Pero syempre, hindi mo rin ako masisisi kung nabawasan ng tiwala ko sa tatay mo. Ang sabi ni inay at ipinagpatuloy yung pagtutupi niya ng mga damit. Kailan po yung nangyari? Muli kong tanong. 1 taong gulang ka pa lamang nun anak. Nahuli ko siyang may kasamang ibang babae sa loob ng isang kainan. Inamin niya naman na karelasyon niya yung babae at nangako siyang ititigil na niyang namamagitan sa kanilang dalawa, alang-alang sa ating dalawang mag-ina niya. Hindi naman ako nagkamaling bigyan siya ng pangalawang pagkakataon dahil nakitaan ko naman siya ng pagbabago. Pagsasalaysay ni inay na pinakinggan ko namang mabuti. Doon ko lamang nalaman ang tungkol sa panlolokong minsang ginawa ni tatay kay nanay. Pero sino ba naman ako para husgahan pa si tatay? Si inay naman na mismo nagsabing nagbago na ito at wala naman akong maisusumbat kay tatay dahil napakabuti niyang ama sa akin. Maya-maya pa, natigil na kami sa pag-uusap ni nanay nang marinig namin ang pagkatok sa pintuan. Itinigil ni nanay ang kanyang ginagawa at sabay kaming tumungo sa may pintuan upang pagbuksan si tatay na galing sa trabaho. Nakangiti si nanay at sinalubong si tatay, samantalang ako na may walang mababakas na ekspresyon sa aking mukha pagkatapos marinig ang kwento ni nanay kanina lang. Tinanong ni itay kung bakit tila ba malungkot ako at ikinatwira namin ni inay na namimiss ko lamang aniya ang mga dati kong kaibigan. Kaya naman yumuko si itay upang halikan ako sa noo at sinabi nitong makakahanap din ako ng mga bagong kaibigan dito sa bagong lugar na aming nilipatan.
Ngunit ang totoo, hindi naman talaga yun ang pinakadahilan kung bakit naglaho ang dating sigla sa mga mata ko tuwing sasalubungin si Itay sa kanyang pag-uwi. Sa katunayan, pilitin ko man ang sarili kong kalimutan na lang at wag nang bigyang atensyon ng kwento ni nanay tungkol sa pambababaeng ginawa ni tatay. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanim ng sama ng loob. Isa pa, bata pa man din ako noon at talagang normal lang mabilis akong masaktan sa mga bagay-bagay. Siguro dala na rin ng pagkadismaya pagkat lumaki akong pinagmamalaki ang aking ama. Masyadong mataas ang tingin ko sa kanya na ni isang beses ay hindi ko naisip na pagtataksilan nito si nanay. Pero ginawa ko na lamang pampalubag-lubang isang rason na matagal na naman ang nangyari ang ginawa niyang panloloko at marahil ay matagal na naman niya itong pinagsisihan. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat, ngunit magbabago ang takbo ng aming kwento nang makilala namin ang isang pamilyang bagong salta din sa bahay na katapat lamang ng sa amin. Abala noon si inay na magluto ng aming pananghalian sa kusina habang nakatutok naman ako sa telebisyon at nanonood ng paborito kong pambatang palabas. Wala noon si Itay dahil nasa trabaho ito at hating gabi na ito kung umuwi. Napukaw ang aking atensyon nang marinig ko ang malakas na tunog ng pagharurot ng isang sasakyan. Kaya't dali-dali akong napasilip sa bintana. Sa aking pagsusuri, nakita ko ang pagbaba ng isang lalaki mula sa driver's seat. Kung tatansyay ng edad nito, base sa kanyang itsura, ay masasabi kong nasa 50 anyos na ito. Sumunod na lumabas ng kotse ang isang ginang. Nakaedad lamang ng lalaki. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilalayan sa pagbaba ng kotse ang isang batang babae. Sa tingin ko, mas bata noon ng ilang taon sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ay mag-asawang lalaki at babae at anak nila ang batang kasama ng mga ito. Minanduhan ng lalaki ang kanyang mag-ina na mauna na sa loob. Kaya tanga ng isang susi ay lumakadiretso ang babae at binuksan ang tarangkahan ng dating abandonadong bahay sa tapat lamang namin. Samantalang ang lalaki naman ay kinuha ang dalawang mabibigat na maleta mula sa likuran ng sasakyan at sumunod na pumasok na rin sa loob. Habang abala ako sa pagmamasid doon sa tatlo, napabalikwis ako ng isang paladang maramdaman ko na humaplo sa aking balikat. Nang lumingon ako sa aking likuran, nadiscover ko na si nanay lang pala. May hawak pa itong syanse. Napakahilig na kasi akong takutin. Tawang-tawa si nanay nang makita ang aking reaksyon na gulat na gulat. "Oh, akala mo, multo no?" Wika pa nito. At humahagalpak ng tawa. Ako naman ay nakakunot ang mga noo at pinagkrus ang mga braso sa dibdib bilang senyales na nainis ako sa ginawa ni nanay. Si nanay naman eh. Ang hilig akong takutin. Nakanguso ko namang sabi. "Eto naman, ang bilis magtampo." Panlalambing ni nanay habang hinahaplos ang buho ko. "Ano ba kasing tinitingnan mo sa labas?" Tanong ni nanay at saka hinagod ang kurtinang nakatakip sa bintana upang silipin ang nasa labas. Nang sumagi ang mga tingin ni nanay sa kotseng nakaparke sa labas, tinanong niya ako kung sino ang nangmamay-ari ng sasakyan. At ikinwento ko naman ang pagbaba mula roon ng babae at ng lalaki na sa pagkawari ko ay mag-asawa kasama ang isang batang babae na ang hinala ko ay anak nila. "Ah, ganun ba? Mga bagong lipat siguro." Wika ni nanay pagkatapos kong magsalaysay. Ang bahay na nasa tapat namin ay may kalakihan pagkat ito'y binubuo ng 2 palapag. May malaking hardin dito na sasalubong sa iyo pagkapasok mo ng tarangkahan. Hindi katulad ng bahay namin na simpleng bungalo lamang. Napag-alaman ko noon na 3 taon pala itong abandonado dahil ang dating nagmamay-ari nito ay isang dating single mom na may 2 anak at kasalukuyang sa Amerika na naninirahan kasama ang bagong napangasawa nitong banyaga. Binaling ko na lamang muli ang aking atensyon sa panonood ng telebisyon
at bumalik na si nanay sa pagluluto. Ngunit habang isinasara ko ang bintana, ay nagpag-abot ang mga tingin namin noong ginang na bagong lipat sa katapat naming bahay. Hindi ko mawari kung ano ang nais ang ipahiwatig sa paraan ng kanyang mga pagtapon ng tingin sa akin. Ngunit hindi naging maganang atmosfera sa pagitan naming dalawa. May kakaibang aurang hatid ang presensya nito, pero pinagsawalang bahala ko na lamang yon at tuluyan ng isinara ang bintana. Nang sumapit ng paglubog ng araw, pagkatapos naming mapaghapunan ni nanay, ay dumiretso na ako ng aking silid upang matulog ng maaga. Nang ipikit ko ang aking mga mata, agad din akong namulat nang maulinigan ko ang isang malakas na pagsitsit sa labas ng aking silid. Bumangon ako mula sa higaan upang suriin ang labas. Nang buksan ko ang bintana ng aking kwarto, bumungad sa aking mga mata ang batang nakita ko kaninang kasama ng babae at lalaki na bumaba ng kotseng huminto sa tapat ng bahay namin. Nakasilip ang bata sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay nila. Mayakap-yakap pa itong malaking laruang manika sa kanyang braso at abot tenga ang ngiti nito habang kumakaway sa akin. Ginantihan ko naman ito ng isang malaking ngiti at kumaway ako pabalik. Akala ko noong una ko itong makita, hindi kami magkakasundo, ngunit nagkamali yata ako. Sobrang saya ko noong mga araw na yon dahil sa wakas, magkakaroon na rin ako ng bagong kaibigan sa lugar na aming nilipatan. Ang pakiramdam ko ay magiging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko maiwaksi ang ngiti sa aking mga labi habang ako ay bumalik na sa aking pagkakahiga. Ilang sandali lang at hindi ko na malayang nilamon na pala ako ng matinding antok. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay muli akong nagising bunsod ng maalinsangan na panahon. Ano ba yun? Bakit bigla naman yatang uminit ang panahon? Hindi naman ganito kainit kanina. Buti pa, buksin ko na lang kaya ang bintana. Sambit ko pa sa aking sarili, saka nagsimula na ako magtungo sa bintana. Subalit bago ko pa man yan tuluyang marating, ay sandali akong natigilan. Hindi ko mawari, subalit parang may narinig kasi akong isang mahinang pag-angil. Batid kong may kung anong mabangis na nilalang ang nasa labas ng aming bahay. Nariyan nagsimula na tuloy akong lupubin ng matinding takot. Binala ko pa nga sanang sumigaw upang humingi ng saklolo sa aking nanay. Subalit baka mas mapukaw ko ang atensyon ng sino mang nilalang na nasa labas. Kaya sa halip ay dali-dali akong bumalik sa aking higaan at nagtalukbong na lamang ng kumot. Wala akong magawa kung hindi ang patuloy na lamang na makiramdam habang ako'y nagdarasal. Napabalikwas ako nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Subalit napawi ang lahat ng aking nararamdamang takot at pangamba nang masilayan ko ang mukha ni inay. "Oh, bakit gising ka pa? Saka bakit para kang nakakita ng multo?" Nagtatakang tanong ni nanay sa akin. Natatakot po ako, Nay. Tipid ko namang tugon, sabay takbo at yakap ng mahigpit kay nanay. "Ay naku, ano ba yung napanaginipan mo, anak?" Hindi po, Nay. Hindi po ako nanaginip. May narinig po akong mahinang pag-angal sa labas. "Ha? Anong pag-angil? Baka naman yung tatay mo lang yung narinig mo. Ayan oh, kararating lang niya." Natigilan naman ako ng bahagya sa mga pahayag ni nanay. Iniisip ko kung guni-guni ko nga lang ba talaga ang lahat. Hindi rin kasi talaga ako sigurado sa aking mga narinig. Gayunpaman, ay niyaya na lang din ako ni nanay na roon matulog sa kanilang kwarto. Bagay na agad ko namang sinang-ayunan. Kinabukasan maaga akong nagising upang samahan si nanay sa pamimili ng mga gagamitin ko sa pasukan. Kinabukasan kasi bago ang araw na yun ay pasukan na. Gusto ko nga sanang malaman kung nakapag-enroll na rin ba yung batang kapitbahay namin at magiging masaya sana kung sabay kaming pumapasok ng eskwelahan. Pagka-uwi namin ay tuwang-tuwa ako na inilalagay sa bagong bili kong bagang mga notebook at iba ko pang kagamitan sa pag-aaral. Naroon ako sa loob ng aking silid
habang inaayos sa mga gamit ko. Hanggang sa narinig ko muli ang pagsitsit sa labas ng kwarto. Hindi na ako nagtanong pa sa sarili ko kung saan galing yon, at dali-dali na lamang akong tumakbo patungo sa may bintana. Laking tuwa ko nang masilayan ko muli ang bata na nakasilip din mula sa kanyang silid habang iwinawagayway ang kanyang manika. Gustong gusto ko itong makalaro. Kaya naman agad akong lumabas at hindi na nag-abala pang magpaalam kay nanay na noong mga sandaling yun ay abalang gumagawa ng merienda. Isa pa, ay katapat lamang namin ang bahay kaya't hindi na kailangan pa mag-alala ni inay para sa akin. Nang naroon ako sa harap ng kanilang tarangkahan, pinindot ko ang doorbell at ilang minuto din ang lumipas. Lumabas ang ginang at malamya itong nagtanong patungkol sa aking sadya. Hindi ba ikaw yung batang nakatira lamang dyan sa tapat ng bahay namin? Anong ipinunta mo rito? Habang nakayuko ang ulo, nahihiya akong tumugon sa ginang. Magandang araw po. Tama po kayo. Nakatira po ako dun sa tapat na bahay lamang po ninyo. Pumunta po ako rito kasi gusto ko po makapaglaro sa anak po ninyo. Turan ko. Si Rika ba? O sige, pumasok ka na. Sakto, wala rin kalaro ang anak ko rito sa baryo. Pinapasok ako nito sa bahay nila. Nag-alok man ng merienda. Pagkatapos tawagin ang kanyang anak na bumaba mula sa ikalawang palapag. Tumangutango naman ako. Nagsabi siyang tutungo muna siya sa kusina upang magluto ng pancake. Ilang sandali pa ay bumaba ang batang babae sa hagdan. Bit-bit ang manikang laruan. Nakangiti pa ito at agad akong inanyayahan sa kanyang silid upang maglaro. Halika sa kwarto ko. Marami pa akong laruan doon. Natutungong wika sa akin ni Rika at saka hinablot ang braso ko. Sabay naming inakit ang hagdan patungo sa kanyang silid. Namangha ako sa ganda at aliwalas ng kanyang silid. Nagkalat ang iba't ibang uri ng kanyang mga laruan sa kama. Nakaramdam ako ng konting inggit noon dahil napakarami nito kumpara sa aking mga laruan. Ako nga pala si Rika. Sabi niya at inilad ang kanyang palad. Malugod ko naman itong tinanggap upang makipagkamay. Ako naman si Andrea, pero ang tawag sa akin ng karamihan ay Andeng. Pagpapakilala ko. Bakit naman ang pangalan mo? Papuri niya. Salamat. Pwede bang magtanong? Nakapag-enroll ka na ba? Masaya sana kung magkaklase tayong dalawa, no? Usal ko nang nakangiti. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha nang marinig ang mga linyang binitawan ko. Kaya nakaramdam ako ng konting pangamba. Hindi. Mag-homeschool lang ako. Dito lang ako sa bahay mag-aaral habang may nag-tutor sa akin. Sagot niya. Hindi ko naman lubos na maunawaan ang konsepto ng homeschooling. Ay hindi na lamang ako nagtanong pa ng nagtanong. Pero nakakalungkot pa rin malaman na hindi kami magkakasabay sa isang eskwelahan. Hindi na sana ako mahirapang makahanap ng kaibigan kung magiging magkaklase kami. Huwag ka nang malungkot. Hindi man tayo magkasama sa loob ng klase. Magkapit-bahay naman tayo at pwede tayo makapaglaro palagi. Sabi niya nang mapansin ang pananahimik ko bigla. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi niya at nagpa siya kami maglaro na lamang. Naikwento sa akin ni Rika na ang kanyang ama ay abalang nagtatrabaho sa isang kumpanya, kaya naman palaging wala ito sa bahay nila. Kagaya din pala ito ni tatay na hating gabi na akong umuwi. Ilang sandali pa ay natigil kami nang marinig ang malit-maling pagkatok sa pintuan ng nanay ni Rika. Handa ng merienda nyo. Usal nito, kaya naman natutuwang binuksan ni Rika ang pintuan ng kanyang silid. Takam na takam ako sa lutong pancakes ng kanyang ina. Amoy pa lang ay napakasarap na. O iha, kumain ka lang dyan ha. Huwag kang mahihiya. Ang sabi sa akin ng ginang. Tawagin mo na lang pala akong Tita Odette. Dagdag niya pa.
Salamat po dito sa pamerienda niyo, Tita Odette. Sagot ko naman, sabay kagat sa pancake. Walang anuman. Nakangiting sad sa akin ni Tita Odette, saka hinimas ako sa buhok. Hindi pa man ako nakakatatlong peraso ng pancake na hinanda ni Tita Odette, ay nahinto ako nang marinig namin ang pagtunog ng doorbell sa bahay ni Narika. Sumilip kami sa bintana upang alamin kung sino ang tao sa labas. Nang bumungad sa mga mata ko si Nanay na nakatayo sa labas ng tarangkahan ng bahay, habang iritado ang mukha. Alam ko na ang pakay niya at natitiyak kong pagagalitan niya ako. Nagpaalam si Tita Odette na bababa muna siya upang kausapin ang tao sa labas. At hindi niya alam na nanay ko ito. Napapaglitan ako niting inay. Uwi ka ako na puno ng pangamba. Nanay mo pala yung babaeng nasa labas? Inosente namang tanong ni Rika. Tumango-tango ako habang pakamot-kamot ng ulo. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ni Nanay at Tita Odette, muling umakyat si Tita Odette sa kwarto ni Rika upang ipaalam sa akin na pinapauwi na ako ni Nanay. Naku, hindi ka pala nagpaalam sa nanay mo? Basta-basta ka nalang lumabas ng bahay niyo. Umuwi ka na muna sa inyo. Dismayado ang iyong inay sa ginawa mo. Humingi ka ng tawad. Usal ni Tita Odette. Pasensya na po, Tita Odette. Gusto ko lang naman po makapaglaro kay Rika. Katwiran ko. Pero dapat nagpapaalam ka muna sa iyong inay kung lalabas ka ng bahay niyo kahit nasa tapat lamang ang bahay namin sa inyo upang alam niya kung saan ka niya hahagilapin. Payo ni Tita Odette sa akin. Opo, naiintindihan ko po. Sabi ko naman sa kanya habang nakayuko. Bumaling naman ako kay Rika. Rika, uuwi na muna ako ha. Maglaro na lang ulit tayo bukas. Ang sabi ko rito. Ayos lang, basta makikipaglaro ka ulit sa akin bukas ha. Pangako yan. Oo naman. Turan ko naman habang nakabukas pa ang palad sa hangin, simbolo ng binitawan kong pangako sa kanya. Sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Nakangiting saad ni Rika. Pagka-uwi ko ng bahay namin, sinalubong kagad ako ni Nanay ng paninirmon. Akala ko kung saan ka na naman nagpuntang bata ka. Mabuti na lamang at nariyan ka lamang sa katapat na bahay. Nagawa mo pa talaga magsinungaling doon sa ginang na nagpaalam ka sa akin kahit hindi ka naman humingi sa akin ng permiso na lalabas ka. Pagalit na sabi ni Nanay. Nakadungdung ang ulo ko na animoy nakikipag-usap sa sahig. Patawad po, inay. Hindi na po maulit. Aba, talagang hindi na mauulit. Dahil kapag inulit mo pa ay talagang makakatikim ka sa akin. Kahit pa kapitbahay natin ng mga yan, hindi pa rin tayo nakakatiyak sa tunay na ugali nila. Kaya't mas mabuti pa rin na mag-ingat. Naiintindihan mo? Opo, naintindihan ko po. Nasasabik lang po talaga ako makapaglaro kay Rika, kaya't hindi na po ako nag-abalang magpaalam sa inyo. Paliwanag ko. Sinong Rika? Ang anak po ni Tita Odette, yung babaeng nakausap niyo po kanina na may-ari ng bungalow yan sa tapat ng bahay natin. Odette palang pangalan niya. Mukha naman siyang mabuting tao. Sana, magumari kami. Wika ni Nanay at sa pagkakataong ito, naging malumanay ng kanyang boses. Mabait po talaga siya, inay, pati yung anak niya po na si Rika. O siya, bumalik ka na sa kwarto mo. Sa susunod na magpasya ka makikipaglaro doon sa Rika na sinasabi mo. Siguraduhin mong hihingi ka muna sa akin ng permiso. Sabi ni Nanay habang nakaduro pa ang hintuturo sa akin. Opo, pangako po yan, ay, hindi na po mauulit. Tugon ko at umakyat na ng aking silid. Magmula noon, hindi ko na nakalimutang magpaalam kay Nanay sa tuwing dadalawin ko si Rika upang makipaglaro sa kanyang silid na punong-puno ng kanyang mga laruan. Dahil nagsimula na noon ang pasukan.
Madalas ay pag-uuwi ko sa hapon na lamang kami nakakapaglaro. Wala akong gaano nakakasundo noon sa aking mga kaklase. Kaya't si Rika pa rin talaga natatanging kaibigan na aking natatakbuhan. Samantala si Nanay at Tita Odette naman ay nagiging malapit na sa isa't isa. Palaging nagbabahagi si Tita Odette ng luto niyang ulam sa amin. Sayang at si Tatay ay hindi niya pa nasasaktuhan sa bahay. Dahil kung umuwi ito ay oras na ng pagtulog ng lahat. Minsan pa, inaabot na ito ng madaling araw. Matagal na rin pala kayong kasal ng asawa mo, no? Bakit hindi na nasundan si Andeng? Tanong ni Tita Odette kay Inay habang nakatutok si Rika sa pinapanood naming cartoon sa telebisyon. Sa aming sala, at ako naman ay palihim na nakikiusyoso sa pag-uusap ni Nanay at Tita Odette. Nagkaroon kasi ako ng problema sa kalusugan ko. Kahit pinaigi naming huwag na muna ako magdadalang tao. Kayo ng asawa mo, may balak din ba kayong sundan sa Rika? Palagi namang abalain sa trabaho eh. Wika ni Tita Odette. Naku, wala rin palang pinagkaiba sa asawa ko. Tugon naman ni Nanay at saka bahagyang natawa. Gusto ko nga palang makilala ang asawa mo. Sana naman, magkausap kami isang araw. Ani Tita Odette, habang nakaguhit ang malawak ng ngiti sa mga labay nito. Naku, baka purmahan ka lang ng lalaking yun. Ang lakas pa naman ng karisma mo. Pabiro namang usal ni Nanay. Natawa si Tita Odette sa sinabi ni Nanay, kaya't bahagya nitong nahampas sa balikat ang kumare niya. Sobra ka naman, para namang hindi mo asawang pinag-uusapan natin. Babaero kasi yun eh, sabi ni Nanay. Kung bitawan niya rin ang linyang ito ay tila ba casual lamang. Bakit? Nahuli mo na ba? Puno naman ng kuryosidad na tanong ni Tita Odette. Naaalala ko na naman tuloy yung kunwento sa akin ni Nanay patungkol sa ginawang panloloko rati ni Itay. Alam kong pag-uusapan nila ang tungkol dito, kaya't mas lalo pa ako nakiusyoso ng palihim. Dati pa naman yun, pero wag na nating pag-usapan. Napasinghal ako nang marinig ang sinabi ni Nanay. Gusto ko pa naman sanang marinig ang mas mahabang bersyon niya ng kwento. Bata pa lamang talaga'y napakachismosa ko na. Natuwa na lamang si Tita Odette at umiling-iling. Kahit huwag mo nang isalaysay ang mga detalye, sa tingin ko, alam ko na ang buong kwento. Sabi nito, kaya naman nangunot ang noo ni Nanay. Anong ibig mong sabihin? Kalimutan mo na lang sinabi ko. Saad naman ni Tita Odette. Noong sandaling yon, ay parang nagkaroon ng kakaibang oras sa hatid ng presensya ni Tita Odette. Hindi ko malaman kung bakit, pero malakas ang hinala ko. Isang araw habang naglalaro kami ni Rika ng aming mga manika sa kanyang silid, napag-ayaan namin magtagu-taguan. Noong mga sandaling yon ay nagpapahinga si Tita Odette sa kanyang kwarto. Magbato-batupit muna tayo para malaman natin kung sino magiging taya. Mungkahi ni Rika. Laking tuwa ko noon. Dahil siya'y papel at ako naman ay gunting. Ang ibig sabihin ay siya ang magsisilbing taya sa aming laro. Isinandal na ni Rika ang kanyang magkadikit na mga braso sa pader at saka idinikit ang kanyang ulo habang nagbibilang. Dali-dali akong lumabas ng kwarto upang maghanap ng mapagtataguan. Nagpaikot-ikot ako sa bahay hanggang sa pumukaw ng aking atensyon ang isang pintuan mula sa ikaunang palapag. Naririnig ko ang mga yabag ng paa ni Rika na pababa ng hagdan, kaya't natataranta akong binuksan ang pinto at pumasok sa loob, saka ito isinara. Napakadilim sa loob. Naroon ng takot sa puso ko. Pero mas nag-aalala akong mahuli ni Rika dahil ayaw kong matalo sa aming laro. Kinakapa-kapa ko pa ang paligid upang hanapin ang switch ng ilaw. Ngunit wala akong mahanap. Hanggang sa napabalikwas ako nang biglang sumindi ang limang itim na kandilang nakalagay sa mesa. Dahil dito,
Lumiwanag ang paligid. Naging malinaw sa aking mga mata ang itsura ng loob ng silid. Sa parehong mesa, kung saan naroon ng mga kandila, ay napansin ko ang isang maliit na manikang kung susukatin ang laki, ay papantay lamang sa normal na laki ng kamao ng isang tao. Nakatusok dito ang isang karayom. Sa kabila ng pagtataka, ay hindi ko sinubukang ito ay hawakan. Naisip kong lumang manika lamang yun na Rika. Total ay mukhang luma naman na talaga kasi yon. Tapos nakakatakot pa ang itsura. Narinig ko na ang mga pagtawag na Rika sa pangalan ko, kaya't nanatili ako sa loob ng silid at hindi naglikha ng kahit na anong ingay. Hanggang sa narinig ko ang marahang paghakbang ng mga paa patungo sa aking pinagtataguan. Napasinghap ako. Natapi ko ang aking noo. Ang isip-isip ko ay talo na ako sa laro dahil hinala kong si Rika yon. Tapos ay bahagyang may bumukas ng pinto. Napako ako sa aking kinatatayuan at hindi na nag-abala pang pigilan ito. Umaasa akong si Rika ang tatambad sa aking paningin nang sumalubong sa aking mga mata ang seryosong mukha ni Tita Odette. Nang makita ko nito, gumuhit ang pagkagulat sa ekspresyon ng mukha nito. Nakalimutan ko palang isara. Bakit ka nanditong bata ka? Tanong nito sa akin sa pagalit na tono. Oh, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang pumasok. Naglalaro po kasi kami ng tagu-taguan na Rika. Paliwanag ko sa natatakot na boses. Huwag ka na papasok dito ulit ha. Sige na, lumabas ka na. Maotoridad nitong utos sa akin, kaya naman dali-dali akong lumabas. Ngayon ko lamang nadiskubre ang ganoong pagkatao ni Tita Odette. Yun kasi ang unang beses na nagalit siya sa akin ng husto. Hindi ko rin naman siya masisisi, sapagkat di rin naman tama na basta-basta na lamang pumasok ng kwarto, lalo na kung hindi mo naman pagmamayari ang isang bahay. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit tila ba ganoon na lamang ang kanyang pangamba na may makadiskubre ng mga nakatagong gamit doon sa pribadong silid na yon. Napabalikwas ako nang bumungod sa akin si Rika pagkalabas ko ng silid. Hindi kaagad ako nakapagbitaw ng salita dahil pinoproseso ko pa rin sa utak ko ang mga nangyari kanina. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang gulat na gulat ka? Nag-aalalang tanong na Rika, saka ikinaway-kaway pa ang mga palad sa harapan ko. Oh, pasensya na. Sige na, ako na ang tayo. Ikaw naman ang magtago. Saad ko naman, nang sa wakas ay mahimasmasan na ako kahit papaano. Nagpatuloy kami sa paglalaro ni Rika, ngunit sa bawat pagdaan ng oras, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga natunghayan ko kanina. Hindi kaya yun ilika ng mahiga? O kaya na may guni-guni ko lamang ang lahat? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko noong mga sandaling yon. Rika, anong meron sa isang sila doon sa unang palapag? Bakit basta-basta na lang nagsindihan ang mga kandila doon? May nakita rin akong manikang nakakatakot ng itsura. Lumang reruan mo ba yun? Pabulong kong tanong kay Rika nang matapos kami sa paglalaro at kasalukuyan na nagpapahinga sa kanyang kwarto. Anong sinasabi mo? Imposible naman basta-basta na lang magsindi ang mga kandila. Baka guni-guni mo lang yun. Isa pa, ang mga lumang laruan na nakakatakot ang itsura. Tugon niya naman. Napabitaw na lamang ako ng isang mabigat na buntong hininga nang marinig ang sagot niya. Pinaniwala ko na lamang ang sarili ko na ang lahat ng nasilayan ko ay likha lamang ng aking malawak na imahinasyon. Lumipas ang ilang araw. Naging madalang na lamang ang pagdalaw ko sa bahay ni Rika. Tambak na rin kasi ang assignment sa eskwelahan at isa pang dahilan na yung hiwagay nagkukubli sa loob ng bahay nila. Pinaliwanag ko naman sa aking matalik na kaibigan na pagtutuunan ko muna ng pansin ng aking pag-aaral. Kahit mababawasan ang oras na ilalaan ko sa aming paglalaro, nauunawaan niya naman ito. Nasakto pang sinumpong ng sakit noon si Itay
dahil sa labis na pagod sa trabaho. Kaya't pagkakauwi ko galing paaralan na inaalagaan ko siya, mas napapadali kasi ang kanyang paggaling kapag nasa tabi niya ako. Pabiro pa nga sinabi sa akin ni tatay na mas mabisa pa raw ang presensya ko bilang lunas kaysa mga medikal na gamot. Naghahanda noon ng pananghalian si nanay at kami naman ni tatay ay magkatabing nanonood ng telebisyon nang may biglang kumatok sa pintuan. "Anding anak, maaari bang buksan mo ang pintuan? Abala ko rito sa kusina." Utos sa akin ni inay na walang pag-aatubili ko namang sinunod. Opo, inay. Magalang kong tugon. Tumayo agad ako upang pagbuksan ng pinto at laking gulat ko nang tumambad sa akin si Rika at si Tita Odette. Hindi ko kasi inaasahan ang biglaan nilang pagdalaw. Simula kasi ng araw na naabutan ako ni Tita Odette doon sa isang kwarto sa unang palapag ng bahay nila kung saan natunghayan ko ang kakaibang mga bagay, ay naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Apotenga ang ngiti ni Rika, samantalang si Tita Odette naman ay blanko lamang ang mukha habang hawak-hawak ang isang mangkok na naglalaman ng ulam na sinigang. Namimiss ko na makapaglaro sa'yo, Anding. Sinalubong ako ng isang mahigpit na yakap na Rika. Ako rin naman eh. Wika ko. May dala nga pala kaming ulam. Luto yan ni Mama. Ang sabi niya pa, sabay abot sa akin ni Tita Odette ng mangkok. Salamat po, Tita Odette. Magalang kong tugon. "Asan nga palang nanay mo?" Tanong nito habang naglalakad papasok ng aming bahay. Nang makapasok na ang mag-ina, ipinagtaka ko sa aking isipan ng biglaang pagbabago sa timpla ng mukha ni Tita Odette. Nang masilayan kong bumaling ang mga tingin nito kay tatay. Yun nga palang unang beses na nagkita silang dalawa dahil noon na lang ito naabutan sa bahay. Nang lumingon ako kay tatay, parehong reaksyon din ang ibinato nito. Inilapag ko ang mangkok sa mesa at tinawag si nanay. Umalis si tatay sa dati nitong pwesto at dire-diretsong naglakad patungong kwarto. Ni hindi man lang ito nagbitaw ng salita nang makita ang mag-ina. Pagpasensyahan niyo na po si tatay. May karamdaman po kasi siya ngayon. Paghingi ko ng tawad sa inasal ni tatay. Ngumiti lang naman si Tita Odette at ayos lamang aniya. Bagamat bakas ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Tumuloy na ako ng kusina upang ipaalam kay nanay ang pagdalaw ni na Tita Odette. Kaya dali-dali naman itong tumungo ng sala. Ni hindi man lamang lumabas ng kwarto si tatay upang makapag-interaksyon lamang sa mag-ina. Kaya naman inaliw na lamang ni nanay si Tita Odette sa mga kwento nito habang masaya naman kami naglaro ni Rika. Noong kinagabihan, habang nagsasalo-salo kami ni nanay at tatay para sa hapunan, nagtanong si tatay kung sina Tita Odette ba yung bagong nagmamay-ari ng katapat na bahay namin. Sinagot naman namin ito ni nanay at tumango-tango si tatay. Ngunit parang may hindi normal sa naging reaksyon nito. "Bakit ba hindi ka malang nag-abala makipag-usap kanina kay Kumaring Odette? Gustong-gusto pa naman niya na makilala ka." Naiinis na tanong ni nanay kay tatay. Napasingha lang si tatay at ikinatwiran na masakit ang ulo niya, kaya wala siyang oras para makipaghalubilo sa ibang tao. Ngunit may parte sa akin na naghihinala na hindi lamang yun ang dahilan. Sa unang mga segundo na lamang na natanaw ni Tita Odette ang imahe ni tatay, ay mapapansin na kaagad ang pagbabago sa timpla ng mukha nito, at ganoon din naman si tatay. Sa sandaling nagtama ang mga mata nila ng ginang. Ngunit ang lahat ng yon ay pilit ko na lamang na ipinagsawalang bahala. Dahil ang isip-isip ko ay baka nagkataon lamang. At talagang hindi maganda ang pakiramdam ni tatay ng mga oras na yon. Nagsunod-sunod pa ang mga pambihirang kaganapan nang biglang sinumpong ng kakaibang sakit si nanay. Nagsusuka ito ng dugo
Tapos ay hindi na rin makalakad ng maayos. Dahil panahong 90s pa po iyon, hindi pa uso nun ang pagpapadoktor. Bagkus ay nagtawag si tatay ng albularyo. Ang sabi ng albularyo ay malakas umano ang pakiramdam niyang nakulam daw si nanay. Pinakuluan nito ang daladala niyang halamang gamot at pinainom ito kay nanay. Unti-unti namang gumana ang pakiramdam ng aking ina. Talagang mabisa umano ang halamang gamot dahil dinasalan ito ng orasyon ng albularyo. Dagdag pa ng matanda. Mabuti na lamang daw ay tinawag siya kaagad ni tatay. Dahil kung hindi ay mauubusan ng dugo si nanay na posibleng magresulta sa kanyang pagpanaw. Binabalot ng takot na inusisa ni tatay ang albularyo kung mayroon itong ideya kung sino ang maaaring nagpakulam kay nanay. Hindi ko pa alam noon ang ibig sabihin ng kulam, kaya tahimik lamang akong nakinig sa usapan ni ng tatay at ng matandang albularyo. Ani ng albularyo, may kutob siyang nasa paligid lamang umano ang salarin sa pangkukulam kay nanay. Wala kasi siyang kakayang tukuyin ang tiyak ng mga nilalang na nagtataglay ng itim na kapangyarihan. Subalit malalakas naman ang kanyang pang-amoy sa presensya ng mga ito. Napatangutangong si tatay na tila ba mayroon na siyang ideya kung sino ang nasa likod ng pangkukulam kay nanay. Bago magpaalam, binigyan ng albularyo si tatay ng anting-anting laban umano sa mangkukulam. Magmula noon, palagi na akong pinaalalahanan ni tatay na huwag nang lalabas ng bahay, maliban na lamang kung papasok sa eskwelahan. Maski ang pakikipaglaro ko kay Rika ay hindi niya na rin sinang-ayunan. Nais lamang daw ni tatay na ako'y proteksyonan dahil ayaw niya nang matulad ako sa sinapit ni nanay na muntikan nang mapunta sa bingit ng kamatayan. Ngunit kagaya ng tipikal na mga batang matitigas ang ulo, hindi ko sinunod si tatay dahil sa kagustuhan ko makipaglaro kay Rika. Hindi rin kasi ito bumibisita sa bahay kasama ang nanay nitong si Tita Odette. Magmula noong maganap ang pangkukulam kay nanay, palima kong tumatakas sa gabi kapag natitiyak ko ng mahimbing nang natutulog si nanay at tatay. Tapos sinaakyat ko ang bakod ng bahay ni Rika dahil hindi naman ito ganoon kataasan. Samantalang ay bababa naman si Rika sa unang palapag upang pagbuksan ako ng pinto at magsisinungaling ako kay Tita Odette na mayroon akong permiso ng aking mga magulang na bumisita sa bahay nila. Kamusta na nga palang kalagayan ng nanay mo? Maayos na ba siya? Biglang tanong sa akin ni Tita Odette habang abala siyang magtupi ng mga damit sa loob ng silid ni Rika kung saan kami naglalaro. Nagulat ako sa kanyang tanong at napaisip kung papanong nalaman niya ang tungkol dito, gayong hindi naman namin naikwento kahit kanino ang nangyaring yun kay nanay. Bukod sa amin ni na tatay, ang albularyong tumulong lamang ang nakakaalam. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa nangyari kay nanay? Balik kong tanong sa kanya habang sinusuklay ang buhok ng manikang nilalaro namin ni Rika. Nakita ko kasing may pumasok na albularyo sa bahay niyo. Katwira naman ni Tita Odette. Ganun po ba? Maayos na po ngayon si nanay. Mabuti na lamang nga po. Naagapan ng pagpapagamot sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Uwi ka ni Tita Odette, ngunit walang ngiting nakaguhit sa mga labi niya. Siya nga pala, maghahating gabi na ha? Paniguradong hinahanap ka na sa inyo. Napasimangot kami parehas na Rika nang marinig ang sinabi ni Tita Odette. Minungkahi pa na Rika na kung maaaring manatili pa muna ako ng kalahating oras upang makapaglaro kami. Ngunit talaga nga namang hating gabi na at oras na ng aking pagtulog dahil kailangan kong gumising ng maaga para pumasok sa eskwelahan kinabukasan. Sige na Rika, bukas na lang ulit tayo maglaro. Kailangan mo na rin matulog. Pahayag ko, sabay tapik sa balikat niya dahil nakasimangot pa rin ito. Bago nga pala ako magpaalam kay Tita Odette, may kinuha itong puting sobre sa bulsa ng kanyang kamiseta at iniabot ito sa akin. Hihingi lang sana ako ng pabor sa iyo, Andeng. Maaari bang iabot mo yun sa tatay mo?
Naglalaman niya ng sulat, ngunit wag na wag mong bubuksan at babasahin. Mas maigi na rin sanang palihim mo na lang na iabot sa iyong ama at hindi na malaman pa ng nanay mo. Malugod ko namang tinanggap ang puting sobre at nangako kay Tita Odette na hindi ko babasahin ang kung anumang nilalaman nito, bagamat naroon sa akin ng pagtataka sa kung anong ipinapahayag ng sulat at kung anong intensyon na kay tatay. Aasahan ko ang sinabi mo, ha? Sige na, umuwi ka na sa inyo, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Maingat kong inakit ang bakod namin. Sa pamamagitan ng pagtapak sa pinagpatong-patong na hollow blocks na nasa sulok. Pagtapos ng tagumpay ako nakabalik ng aking silid nang hindi nahuhuli ni nanay at tatay. Dahil sa pakiwari ko, mahimbing nang natutulog ang mga ito sa kanilang silid. Naisin ko mang sundin ang ipinagbili ni Tita Odette. Hindi ko naman alam kung paano ko maaabot ang sulat kay tatay. Sapagkat nangako ako ritong hindi na ako makikipagkita sa mag-ina. Kaya naman napagpasyahan ko na huwag na lamang ibigay ang sulat kay tatay. At upang kumpirmahin na rin ang tunay nga bang napakahalaga ng nilalaman nito, naisip kong buksan ang sobre at basahin ang liham. Sadyang napakatigas kasi talaga ng ulo ko noong bata pa ako. Bagamat 9 na taong gulang pa lamang ako noon, ay magaling na ako magbasa. Kaya't hindi ako nahirapang unawain ang bawat letra na nakasulat sa papel. Hindi ko na pumatanda na kabuo ang nilalaman ng sulat. Basta't ang sariwa lamang sa aking alaala ay ang pagkatuklos ko sa katotohanan na dating magkarelasyon sina tatay at Tita Odette. Yun ang nakasaad sa sulat. Ang sabi pa ni Tita Odette, sinadya niyang manirahan sa tapat lamang ng bahay namin upang mapalapit kay tatay. Humihingi rin ito ng tawad kung noon ay ipinagpalit niya si tatay sa kasalukuyan niyang asawa dahil sa mas marangya ang buhay nito. Ang mas gumulantang pa sa akin ay ang pagsisiwalat nito na si Rica ay anak na kay tatay at hindi dun sa bago niyang kinakasama. Handa raw siyang burahin sa mundo ang asawa niya, pati na rin si nanay, upang magsama-sama lang daw kami bilang isang pamilya. Handa raw siyang gawin ng lahat sa pamamagitan ng kanyang itim na kapangyarihan na mas lumalakas ang bisa sa pagsapit ng unang araw ng Nobyembre. Ilalaan niya umano ang kanyang buong pwersa laban sa kung sino man ang kukontra sa kanya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sulat o isiping nasisiraan lamang ng bait si Tita Odette. Ngunit posible rin naman na may katotohanan ang nabasa ko base sa sunod-sunod na pambihirang insidenteng nangyari magmula nang maging kapitbahay namin ang pamilya nito. Naguguluhan ako, hindi makapagpasya kung ibibigay ko ba kay tatay ang sulat. Pero sa huli, nagdesisyon akong ipaalam na lamang sa kanya ang lahat upang maagarang maaksyonan ang revelasyong nilalaman ng liham. Kinaumagahan, habang si nanay ay abalang magkusot ng mga labahin sa may posto sa aming bakuran. Pumasok ako sa silid kung saan nagpapahinga si tatay dahil nagpapagaling pa rin ito mula sa iniinda niyang sakit ng katawan dahil sa pagod sa trabaho. Nakakubli ang aking mga palad sa aking likuran habang hawak-hawak ang puting sobre na pinapaabot ni Tita Odette. Tay, may ibibigay lamang po ako sa inyo, pero wag niyo po sanang ipapaalam kay nanay. Ang sabi ko, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa katre kung saan nakahiga ang itay. Bahagya namang bumangon si tatay at inilad ang kanyang mga braso upang alalayan akong pumanik ng katre. Ano yun, anak? Tanong ni tatay sa malamyang tono dahil hindi pa rin ganoon bumabalik ang dating resistensya nito. Dahan-dahan kong ipinakita ang puting sobre sa aking palad at saka iniabot yun kay tatay. Biglang nagkasalubong naman ang mga kilay ni tatay habang tinatanggap ang sobre. Pinapaabot po ni Tita Odette, ibigay ko raw po sa inyo. Katulad ng inaasahan, pinagalitan ako ng itay. Nang malaman nito nakikipag-usap pa rin ako sa mag-ina na siya namang inihingi ko ng tawad. Mabuti na lamang, hindi ako natitiis ni tatay at pinayuhan na lamang ako nitong sa susunod ay iwasan ko ng pagiging batang pasaway na hindi sumusunod sa utos ng mga magulang. Nangako naman ako na hindi na mauulit ang pagsuway ko sa kanila ni nanay.
Binuksan ni tatay ang sobre at lumitaw ang kuryosidad sa mukha nito nang makita ang isang papel na naglalaman ng liham. Naniningkit ang mga mata nitong binasa ang bawat letrang nakasulat sa papel hanggang sa nang naroroon na siya sa kalagitnaan ng sulat ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Batid kong ikinagulat niya rin ang mga revelasyon na kanyang nabasa. Totoo po ba ang mga nakasulat dyan, Tay? Inosente kong tanong kay tatay. Naghintay ako ng sagot mula sa kanya, ngunit namaya nila mga katahimikan sa pagitan naming dalawa. Totoo po ba may relasyon kayo noon ni Tita Odette? Siya po bang babaeng tinutukoy ng nanay na naging babae niya noon? Anak niya po ba talaga si Rika? Kaya po ba hindi niya magawang kasapin si Tita Odette nang dumalaw siya rito sa bahay? Dahil may nakaraan kayong dalawa? Dagdag ko pa sa mga yak-ngiyak na tono. Napayo ko na lamang ng ulo si tatay dahil alam kong pinipigilan nitong makita ko ang pagtulo ng mga luha na namumuo sa sulok ng kanyang mga mata. Ipiniliwanag niyang totoong naging nobya niya noon si Tita Odette noong ako'y 1 taong gulang pa lamang. Nadala lamang umano siya ng tukso at inaamin niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit isang araw ay nahuli ito ni tatay na may kasamang ibang lalaki na halatang lumaki sa marangyang pamilya. Nagmakaawa umano si tatay kay Tita Odette na wag itong hiwalayan at kinatwiran pang pera lamang naman umano ang habol niya doon sa lalaki. Ngunit buo na ang desisyon ni tatay na tuluyan na itong iwan at magpakabuting asawa at ama na lamang sa amin ni nanay. Dagdag niya pa, hindi niya natitiyak kung totoong anak niya si Rika. Ngunit posible rin umano dahil noong magnobyo pa sila ni Tita Odette ay nagpapakita na ito ng sintomas ng pagbubuntis. Habang pinakikinggan ko pang pag-amin ni tatay, sa lihim ng kanyang nakaraan, ay tila ba nabuhay muli ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. Hindi ko pa rin matanggap ang katotohanan. Minsan niya nang nagawang ipagpalit kami ni nanay, buhat lamang ng tukso sa isang babae. Ngunit nangyari na ang mga nangyari, wala na akong magagawa roon. Ano po ang plano niyo ngayon, Tay? Tanong ko kay tatay. Habang hinahaplos-haplos ako sa aking buhok, mangyak-ngiyak na ipinahayag sa akin ni tatay ang takot at pangamba para sa amin ng kanya mag-ina. Nagtatagli kasi umano ng itim na kapangyarihan si Tita Odette na minanapan nito sa yumao nitong ina na kilala palang mangkukulam sa lugar na kinalakayan nito. Isa rin umano ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni tatay na lumayo sa babae. Huli na kasi nang malaman niya ang tungkol sa tunay nitong pagkatao. Napahikbi na lamang si tatay habang mahigpit na nakayakap sa akin. Hindi raw niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya rin maproseso sa utak niya ang revelasyon na anak niya si Rika at buong buhay ng bata ay wala siya sa tabi nito upang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Hindi niya rin alam kung paano niya sasabihin kay nanay ang lahat. Bagamat hindi pa rin naglalaho ang sama ng loob ko kay tatay para sa panlolokong ginawa nito kay nanay noon, batid kong wala siyang ibang makakapitan ng araw na yon kung hindi ako. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang pagaanin ang loob ni tatay. Magiging maayos din po ang lahat, Tay. Magtiwala lang po tayo. Mapapatawad din po kayo ni nanay. Wika ko bilang pampalubag loob. Lalo pang hinigpitan ni tatay ang yakap niya sa akin at humingi ng tawad kung nagawa niya umunong ipagpalit kami noon ni nanay. Nangako siyang hindi ito papayag na sirain kami ulit ni Tita Odette at gagawin niya ang lahat upang maging maayos ang pamilya namin. Hanggang sa dumating na nga ang unang araw ng Nobyembre, sa kalagitnaan ng kabilugan ng buwan, tinangay ng malakas na ihip ng hangin ng mga dahon ng punong mangga na nakatanim sa aming bakuran. Naglipa na din ang lupo ng mga ibong bigla na lang nagsilputan. Binalot ng mga huni nila ang paligid. Mula sa kabilang silid, narinig ko ang pagsigaw ni tatay habang tinatawag ang pangalan ni nanay. Dali-dali akong lumabas ng aking kwarto upang suriin kung anong nangyari. Nadatnan ko si nanay na naghihingalo habang mulit-muling sumusukan ng dugo.
Ano po ang nangyari kay nanay? Nagsusumigaw ang tanong kay tatay, pero hindi na nigawa pang klaruhin sa akin ni tatay ang kaganapan. Ngunit kinalaunan din ng mga sandaling yon, ay naalala ko ang nilalaman ng liham na sinulat ni Tita Odette para kay tatay. Hindi matigil ang pagtagas ng malagkit na pulang likido mula sa bibig ni nanay. Kahit natatarantang nagbilin sa akin si tatay, nabantayan ko si nanay. Dahil pupuntahan niya umunang parehong albularyong gumamot noon kay nanay. Ilang minuto pa ay dumating na ang albularyo. Malakas pa rin ang ihip ng hangin na animoy may paparating na bagyo. At umaalingaw pa rin ang huni ng mga ibon. Katulad ng dati, pinakuluan ng albularyo ang halamang gamot na pinainom nito kay nanay. Subalit hindi pa rin natigil ang pagsusuka ni nanay ng dugo, hindi katulad ng dati. Tinupad nga ata ni Tita Odette ang sinabi niyang ilala niya ang kanyang buong lakas upang parusahan ng sinumang kukontra sa kanya. Binuklat ng albularyo ang dala-dala niyang munting aklat at mula roon ay binasa niya ang isang orasyon na salitang Latin habang hawak-hawak niya sa kanang kamay ang isang kwintas na may bilugang palawit na kung sana'y nakaukit ang isang imahe ng mata. Lalong lumakas ang ihip ng hangin habang si nanay ay nagsimula ng mamutla ang balat dahil napakarami na ng dugong inilalabas ng kanyang katawan. Mababakas naman ang lapis sa pag-aalala sa mukha ni tatay habang nilalabanan ng albularyo ang parusang sumpa na mangkukulam na si Tita Odette. Hindi tumigil ang albularyo sa pagdarasal ng orasyon sa kanyang anting-anting, kasabay ng pagtama ng malakas na ihip ng hangin at umaalingaw na huni ng mga naglilipan ng ibon. Lumipas ang ilang minuto, unti-unting bumagal ang ihip ng hangin. Nang sumilip din ako sa bintana, nagsisiliparan palayo ang mga ibon. Natigil sa pagsuko ng dugo si nanay. Tumigil din sa pag-uurasyon ng albularyo at napabuntong hininga. Pinainom niyang muli si nanay ng pinakulo ang halamang gamot at unti-unting gumana ang pakiramdam ni nanay. Gayunpaman, hindi pa rin kami makampante. Sapagkat malaking halaga din ng dugo ang nawala sa kanya. Ang sabi ng albularyo ay ang paglaho ng mga ibon at ang pagtigil ng malakas na ihip ng hangin ay senyales na nagwagi siya laban sa itim na mahika at ang bunga nito ay babalik sa mangkukulam ang sumpa. Nakahinga kami ng maluwag nang tuluyan ng bumalik sa kapayapaan ng paligid. Ngunit nais ko rin kumpirmay ng kalagayan ni Rika kahit habang abala sina tatay at nanay. Kaya naman habang abala sina tatay na alalayan si nanay, palima kong umalis sa tinungang katapat naming bahay. Makailang ulit akong kumatok sa pintuan habang tinatawag si Rika. Sa kapudihang palad ay agad naman itong pinagbuksan. Tumambad sa akin ang mukha nitong umiiyak. Wala naman po nangyaring masama sa'yo? Pungad na tanong ko sa kanya, ngunit hindi ito umiimik. Mababakas ang takot sa mga mata nitong basang-basa na ng mga luha. Hinawakan ako nito sa aking mga palad at dinala sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan ko ang tatay niya o ang kinalakayan niyang ama na nakahandusay sa sahig habang walang malay. Nagkalat din ang dugo sa sahig. Nang tingnan ko ang pulso nito ay napabuntong hininga ako nang makumpirmang buhay pa ito. Sa isang bukas na silid naman ay pumukaw sa aking atensyon ang isang babaeng nakahandusay din sa sahig. Nilapitan ko ito. Nadiskubre si Tita Odette ito. Hawak-hawak ang manika. Pinalilibutan din ng mga patay sinding kandila ang silid. Namumutla ang katawan ni Tita Odette. Sinuri ko rin ang pulso nito, ngunit natuklasan kong patay na ang ginang. Tama nga ang sabi ng albularyong bumalik kay Tita Odette ang kulam. Tinawag ko ang albularyo mula sa bahay namin upang gamatin ang asawa ni Tita Odette. Sa kabutihang palad ay naagapan naman ito. Nang magwakas ang kasamaang hatid ni Tita Odette, ibinunyag ni tatay ang lahat kay nanay. Sa kabila ng pagkadismaya, hindi rin naglaon ay tinanggap ni nanay ang lahat. Itinuring niya ring parang tunay na anak si Rika. Gayunpaman,
Sa kabila ng katotohanan si tatay ang totoong ama ni Rika, mas pinili ni Rika na manatili sa poder ng kinalakayan niyang ama. Sumang-ayon naman si tatay na makihati sa responsibilidad sa bata dahil ganoon na rin lamang ang pagmamahal ng lalaki sa batang itinuring niya ng tunay na anak. Sa lahat ng nakakagimbal na mga karanasang nangyaring pinagdaanan ko, ipinagpapasalamat ko pa rin sa Poong May Kapal na nagtagumpay kami laban sa kasamaan. Nagsilbi din itong isang malaking aral, hindi lamang sa akin, ngunit talong higit din sa mga taong nasa paligid ko. Bagamat malaking sugat ang iniwan nito sa aking nakaraan, nakatulong naman ito sa paghulma ng aking pagkatao na sinasabuhay ko magpahanggang sa kasalukuyan. Marahil po, mabuti na rin dito ko na po tapusin ang kwentong ito. Naway mapulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At magandang araw po muli sa lahat.